Payapang paligid, sariwang hangin at tahimik na kapaligiran na tila mga huni lang ng ibon at paghampas ng mga dahon ng naririnig. Tara, samahan niyo kaming mamasyal at mamitas dito sa taniman ni Papa. Pagkapasok pa nga lang namin ay bumungad agad ang pagkalaking mga upo o sa Ilocano ay tawagin na kabatiti. Kasama nga rin pala namin ang aming lolo't lola sa pagpitas ng mga gulay. Ang sarap lang sa pakiramdam dahil sa mga simpleng kaganapan na ganito ay kasama namin sila. Kaya thank you Lord dahil binibigyan mo sila ng lakas at malusog na pangangatawan araw-araw. Kaya kung napapanood nyo to, Nay, Tay, at ang aming inang Sean na soon makakasama namin ulit, mahal na mahal namin kayo. Kung noon man ay sagana kaming mag-asawa sa tilapia, ngayon naman ay sagana kami sa gulay. Salamat pa sa kasipagan na pagtatanim dahil dito ay mas nakatipid kami sa pagbili ng sahog. Nakaka-amaze lang dahil meron palang pulang tanim na katuday si Papa dahil sa pagkakaalam naming mag-asawa ay puti lang ang bunga nito. Masarap siyang gawin na salad, yun bang may kamatis at halong bagoong. At minsan na may hinahalo namin sa pritong itlog. Nakakatuwa lang talagang pagmasdan ng paligid. Punong-puno ng mga tanim na gulay. At alam naman natin mga kakadis na pati ang mga bilihing gulay ay nagmahal na rin. Totoo nga palang sabi nila na kapag may tinanim, iba ang aani. Ay hindi pala, may aanihin. At may pagkaway pang ang aming nanay. Iba't ibang gulay at prutas nga pala ang tinanim ni Papa dito sa kanilang farm. Itong pinipitas ni nanay ay ang kardis kung tawagin. At sobrang nakakatuwa dahil sandamakmak ang kanyang bunga. Alam niyo yung ilan lang kaming kakain pero pang 10 tao na ang kanilang pinipitas. Pero thank you po pa, Nay, Tay sa effort nyo. Nagtanim nga din pala si Papa ng talong. Meron ding kamatis at kalamansi. Sa mga oras na to ay bigla naming napansin na may tanim din pala si Papa na luya. At naisipan naming bungkalin kaso ang sabi niya, maliit pa daw ito. Kaya itinanim namin ulit sa lupa ang luya. Isa ka din ba sa may favorite neto? Kaway-kaway naman sa mga mahihili ng patani na gulay. Nang matapos na nga ang pamimitas namin ay umupo muna kami at nagpahangin dito. Si Papa naman ay dali-daling kumuha ng pagkain ng kanyang mga alagang isda. Kinuha na nga rin niya ang bunga ng kanyang itinanim na senyoritang saging. Habang pinipitas niya ang saging ay makikita mo sa mga mata niya na tuwang-tuwa siya dahil may sarili na kaming pagkuhanan ng prutas. At syempre, soon mga prutas naman ang iha-harvest natin. Dito ay iti-taste test naman daw ni tatay kung hinog na at matamis ang saging. Ito nga pala ang na-harvest naming gulay sa tanim ni Papa. Maraming salamat ulit pa sa napakaraming ayuda. Ang sarap naman mamalengke ng gulay na libre at syempre may pagmamahal na kasama. May pahabol pa nga kami dito dahil nanguha na rin kami ng kalamansi. Ito naman ay tanim nila nanay at tatay. Well, salamat sa panonood. Kami nga pala ang Kian Delta. Hanggang sa muli. Bye!